Siya po ang Pangulo ng Filipino Nurses United. Magandang umaga po, Ma'am Lenny. Si Xander po ito at si Angel. Morning po. Okay. Magandang umaga, Jander and Angel at sa inyong mga tagapakinig. Opo. Una po sa lahat, baka po meron pong mga... una po sa lahat, ano po ba ang mandato ng Filipino Nurses United? Ang Filipino Nurses United ay isang independent nurses labor association of Filipino nurses in both the public and private sector. SEC-registered kami at PRC recognized and at the same time accredited with the DOLE as a Nurses Labor Association. Sa kasalukuyan, meron kaming mga miyembro sa lahat sa maraming hospital, no, sa pribado at sa pampublikong hospital, at kami ay naitatag noong 2015. Opo. Ma'am Lenny, kamusta na po ba ang sahod ng ating mga nurse? Kasi nakakalungkot, though madami po yung mga kumukuha ng nursing, pero parang kakaunti lamang ang nais po maglingkod dito po sa ating bayan. Tama ka dyan, Angel, no? Bagamat statistics ang magsasabi na marami tayong nurses, no? In fact, meron tayo supposedly more than 1 million nurses. Kalahati lang ng mga ito ang aktibo sa serbisyo. At dito sa kalahating ito, malaking bahagi pa ang nasa ibang bansa. Kaya talagang meron tayong kakulangan ng mga nurses, hindi dahilan sa wala tayong nurses, kundi ang kanilang disposition ay hindi pumasok sa mga nursing jobs dahilan dun sa kababaan ng sahod at saka yung bigat ng trabaho at yung wala pang mga insentibo, no? So meron talagang frustration other than yung disappointment at saka yung nalalagay sa alanganin ang kanilang mental health and physical health dahilan sa challenges sa trabaho. Yung usapin ng sahod, matagal na naming itinutulak yan sa Filipino Nurses United. Ang isang victory, no, noong 2020, sinabi ng Supreme Court na nararapat at makatarungan na ibigay yung salary grade 15 para sa mga nurses sa pampublikong ospital. Ibig sabihin nito, sa ngayong panahon, ang salary grade 15 ay umaabot na sa mga 40,000, At bagamat yung batas na yon, yung sinasabing salary grade 15 dapat ang starting salary ng mga nurses, 2002 pa yon sa nursing law ininandato. So matagal na panahon bago dinesisyonan ng Supreme Court na ito ay nararapat at makatarungan. Gayon pa man, napaka-selective rin ng application nitong batas na to kasi yung mga DOH hospitals lamang ang nakakatanggap ng salary grade 15 at yung mga ibang hospital sa first class municipality. Yung mga nurses na employed ng mga LGUs, no, lalong-lalo na yung mga low-income LGUs, napakababa pa rin ng sahod nila. Hindi pa rin karaniwan, umaabot lang sa mga 25,000 kada buwan ang sahod ng mga LGU nurses. At napakatalamak rin ng contractualization. Maraming mga nurses sa LGU na taon-taon na, mahabang panahon na contractual pa rin sila. Kaya sa bahagi ng FNU talagang patuloy naming ipinapanawagan yung nakabubuhay na sahod, na 50,000 entry salary para sa lahat ng nurses sa pribado at pampublikong ospital. Gayun din yung yung usapin ng understaffing kasi nga ang bigat-bigat na ng trabaho tapos ang dami-dami pa ng pasyente kaya talagang double whammy ang ating mga nurses sa ospital. Ang panawagan rin dapat maging masiguro ang safe nurse-patient ratio para makapagbigay ng dekalidad na serbisyo ang ating mga nurses. Opo. Wala ho bang programa ang pamahalaan para po
kahit papaano parang pakonsuelo ba na hindi po mga ibang bansa yung ating mga kababayang nurse? Ang masaklap niyan, wala. Gender. Opo. Talagang outrightly wala. Sapagkat kung meron, hindi na kami mangangalampag, hindi na kami mananawagan ng aming mga panawagan ng nakabubuhay na sahod. No? Kahit na doon sa 2026 budget, wala naman talagang nailaan na pondo para i-increase ang salary ng mga nurses. Lalong-lalo na yung mga nasa pribadong Private, no, ma'am? Kasi, kasi nakabatay sa minimum wage ang kanilang starting salary. So, talagang uphill battle yung panawagan. Pero yun, hindi naman tayo nawawalan ng pag-asa sa hanay ng ating mga nurses kasi talagang nakikita naman sa panahon na kung sama-sama ang pagkilos at talagang ikakampanya, meron talagang mga victories rin tayong magigain in the process. Yung sense of patriotism sa mga nurses, no? Talagang binubuksan natin yan at pinapataas at ating sinasabi na magserbisyo kayo dito sa ating bansa, although wala ngang ganun masyadong incentive. Pero yun, pag ating itinutulak, hindi naman imposible na talagang mapuwersa o ma-pressure ang ating pamahalaan na ibigay yung nararapat Opo. para sa mga nurses. Ma'am Lenny, speaking of incentive, naibigay na ba yung COVID-19 allowance sa ating mga healthcare workers? Ang tagal na nun. 5 years na yun Diba? na. Oo. 23, oo. Yung mga ibang hospitals, sabi nila na ibigay na yung performance bonus nila at saka yung mga COVID allowances nila, no? Pero hindi pa rin natin nasisiguro dun sa mga far-flung, no? Paminsan kasi hindi na rin alam ng mga health workers kung ano ang dapat nilang tinatanggap. So pag merong silang na-receive, masaya na sila. Salamat naman dun sa mga malalakas ang boses at saka nagtutulak, no, tulad ng Alliance of Health Workers. Sila talagang nangangalampag sa pamahalaan na ibigay nyo ang nararapat at ibigay nyo ang naaayon sa batas. So, ang talaga hanggat hindi mo ina-assert ang iyong karapatan, hanggat hindi ka naninindigan, inuupuan lang ang mga benepisyo na dapat ay para sa mga health workers. Opo. Kaya yung sabi mo, Peter, tinignan ko yung na-access ko na rin yung statement or yung press release po. press release ng Philippine Nurses Association of America, diba? Na sinabi doon na tinaasan ni Pangulong Marcos yung health budget. Tunay nga tinaasan yung health budget pero malaking bahagi noon ay hindi naman para sa tuwirang serbisyo. Itinaas niya yung mga politically laden na mga projects tulad ng AIX, yung projects that promote political patronage, yung kailangan ka pang humingi ng guarantee letters from politicians before you can access health services. So it's not true na the health budget was increased para mabenepisyohan ang mga health workers. In fact, wala dun sa health budget ang pagdadagdag ng plantilla position na napakahalaga dahilan sa lumalaki ang ating population, subalit hindi naman nadadagdagan yung bilang ng mga nurses o health workers, lalong-lalo na sa pampublikong hospital. At wala rin katotohanan yung access to zero balance billing. Oo. Pag pumunta ka, napakahaba pa rin ng pila ng mga pasyente sa mga pampublikong hospital. Tapos kulang-kulang pa rin ang gamot, no? Although meron talagang malalaking public hospitals dito sa NCR na pwede kang maka-access ng gano'n, pero sa pangkalahatan talagang
nakakarampot pa rin ang serbisyong pangkalusugan na nakukuha ng ating mga kababayan, lalo na dun sa mga malalayong lugar. Opo. Ma'am, ano po ang kailangang reforma para po kahit papaano po no, yung ating mga nursing graduates po ay hindi na mga ibang bansa? Basic lang naman yun. Bigyan sila ng nakabubuhay na sahod. Yun ang mahalaga. Dahilan sa kung satisfied naman sila at saka kahit na paano nare-recognize ang kanilang serbisyo sa bayan, sino ba naman ang gustong humiwalay sa pamilya, di ba? Hindi naman rin malaking halaga ang hinihingi natin. Yung nakabubuhay lang. Kasi nakita sa ating mga recent political developments na kung yung nanakaw ng mga pondo ay ginamit lamang, bahagi lang noon ay baka kapagbigay ka na ng dagdag sahod sa mga nurses pa, for example. Kaya talagang kung may political will, kung ang ating mga pamunuan ay talagang makatao at talagang para sa serbisyo, yung nakurakot, imbis na kumakurakot sila at nagnanakaw sa kaban ng bayan, dapat ibinibigay na lang nila sa mga nagsiservisyo tulad ng mga nurses at health workers. Okay. Ma'am Lenny, sa kasakali po na magpatuloy yung pag-alis ng ating mga kababayang nurse o yung tinatawag na brain drain, ano po ba yung posibleng epekto nito, Ma'am Lenny, sa healthcare system ng ating bansa? Sa ngayon, Angel, na nararamdaman na natin yan, yung kasi napaka-weak ng ating public health system. Hindi maka-access ang mga talagang tunay na nangangailangan. Kaya for as long as we don't give what is due to our health workers, sa ating mga nurses na bumubuo ng pinakamalaking bulto ng health manpower, itutulak pa rin sila ng pangangailangan. Palagi economics yun di ba? Na talagang gugustuhin mo na makapagbigay ng comfort sa iyong pamilya. Kaya talagang kailangan nating itulak sa ating pamahalaan na ibalik nila yung buwis ng ating bayan sa mga tunay na nagseserbisyo sa ating mga kababayan tulad ng mga nurses. Yun lang. Yun pa lang. Yun ang isang basic. It's not even a reform. It's a constitutional mandate sa bahagi ng ating gobyerno. Karapatan natin na makakuha ng di ba, nakabubuhay na sahod at saka mabuting trabaho. Opo. Hindi naman labis-labis ang hinihingi. Oo, hindi naman labis. Opo. Ma'am Lenny, maraming salamat po sa inyong oras. Okay. Maraming salamat sa oportunidad. Mabuhay kayo. Maraming salamat po. Nakausap po natin si Ma'am Lenny Nolasco. Siya po ang Pangulo ng Filipino Nurses United. May kakilala